Before we begin, be sure to click that subscribe button and like our videos. Thank you for supporting us all through our silver button milestone. Also, please try the super chat and super stickers options in the live chat. Alright, stay where you are and here we go! Ang programang ito na hango sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal ay naisudula gamit ang mga elementong pangdrama upang itulay ang kasalukuyan at nakaraang panahon sa isang natatanging reimahinasyon na obra na pinagmamalaki ng pambansang literatura at GMA 7. Alam ko na ho kung ano ang naganap sa aking ama. Kaya pala masama ang pakikitungo sa akin ni Padre Damaso. Dahil siya pala ang nangira at lalong nagdiin sa aking ama. Mabuti kang tao at mawain sa kapwa. Lalo na dun sa pobreng babae at tinulungan siya makalaya gamit ng iyong mga hikaw. Maraming salamat. Paano ba iniiyak mo riyan? Uwi na ako sa San Diego sa Ibarra pa nagpaalam na ho siya sa akin. Eh di ba't pinagbabakas yung kukoy ng tiya mo sa San Diego? Tinitiyak ko sa'yo, magkikita kayo doon ng nobyo mo. At sino nga Santiago para magpasya sa buhay ni Maria Clara na hindi ka nagsasangguni sa akin? Narito na tayo sa San Diego. Tama nga sinabi nila, may bagong kura na pala dito. May dayo yata. Manahimik ka, Crispy. Iro sa dentro, Basilio. Ang walang niyang si Ibarra. Nandun na sa San Diego. Saan nyo dinala ang bangkay ng aking ama? Magsalita kayo! Inutos mo sa akin ng kura na hukain yung bangkay ng tatay mo at ipalibing sa libingan ng mga inchik. Hindi na nila ginalang ang aking ama. Labis-labis ng pagmamalapit nila. Relax lang po, sir. Ayoko matulad kayo sa papa nyo o kay Ate Lucia. Kaya sige na, kumalma lang kayo, sir, ha? Anong kasalanan ang maaaring gawin ng isang tao upang ituring mo siyang mas mababa pa sa hayop? Nagkakamali ka. Hindi ako ang nag-utos. Eh sino? Si Padre Damaso. Siya ang nagnais lapastanganin ang bangkay ng patay. Si Padre Damaso. Nakatitiyak po ba kayo? Oo. Siya nga. Hanggang sa kamatayan, ginusto niya parusahan ang ereke. Kaya pwede ba, tanggalin mo na ang iyong kamay sa aking balikat? Dahil nasasaktan na ako. Tia. Bakit? Mukhang may kaguluhan? Crisostomo? Crisostomo? Maria. Magkakilala kayong dalawa? Si Crisostomo at si Maria ay magkasintahan at nakatakda na po silang ikasal. Ang nagsisinungaling? Keso'y mentiroso? Walang galang ng Hope Riley. Ngunit nasaksihan po namin ang buong pangyayari. At tama po ang aking kaibigan na hindi niya po kayo sinaktan.
Pero mas nakakaloka yung Fraile. Kapag imbento, sinuktan daw, ginanon lang naman. Sinungaling. Hindi maganda ang kutob ko sa pangyayaring ito. Hindi akong magadulot ito ng masamang reporkasyones laban sa aking kaibigan. Sinvergüenza! ¡Animales! Aray! Aray ko po! Subukan niyo magsumbong sa ina niyo. Subukan niyo lang. Subukan niyo lang, ha? Pati si Sisa, sasaktan ko! At hindi ko lang ba siya sasaktan? Ipapakulong ko kayo. Kayong mag-iina! Sa oras na may makaalam, sa lahat ng pinagagawa ko sa inyo, naiintindihan niyo? Fuera de aquí! Fuera! Eres un arrogante, Crisóstomo Ibarra. Eres un arrogante. Hindi ako makapaniwala na may nobyo na si Maria Clara at gaya pa ng isang anak ng erehe at filibustero. Perdóname, Señor. Sapagkat nagkasala ako. Perdóname, Señor. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento. Perdóname, Señor. Perdóname. Crisostomo, ano ba talaga ang nangyari? Maniwala kayo sa akin. Hindi ko talaga sinaktan ng fraile. Kahit na ibig ko, napigilan ko pa rin ang aking galit. At ano ang dahilan kung bakit ka nagagalit? Dahil nalaman ko na pinuhukay ang libingan ng aking ama at ipinaanod ang kanyang bangkay sa ilog. Diyos mio, napakawalang gana sa mga namayapa. Pero iho, isang kura pa rin ang nagsalita laban sa'yo. Kahit na magsabi ka ng totoo, sino sa tingin mo paniniwalaan? Natatakot ako. Baka magaya ka doon sa naganap sa iyong ama. Lalo na't parang may itinatanim na galit sa'yo ang ating bagong kura. Napakasaklap ng manirahan sa bayang ito. Kung saan ang pagsisinungaling at pambibintang ng mga kasuklam-suklam na bagay katulad na lamang ng ginawa na sa aking ama, ay tila siya ng kaugaliang gawaing ginagamit ng mga makapangyarihan at mayaman. Crisostomo, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka may makarinig pa sa'yo. Tama. Ayaw na natin dagdagan ng yamot ng kura. Wala akong magagawa kung pag-isipan niya ako ng masama. Ngunit maniwala kayo, hindi ko talaga siya sinaktan. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang fraile. Por favor, Maria. Huwag ka nga makialam. Tama ngayon, Tia, Maria. Hayaan na lamang natin ito. Hayaan na lamang? Mas mabuti pa't mahilot na natin kung ano man ang galit ng kura sa iyo. Halika na, Tia Isabel.
Manahimik ka, Crispin. Iros adentro, Basilio. Vamos! Crispin, Basilio. Huwag kayong matakot, ha? Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo? Alam mo, hirap na ako. Binabasa ko, hindi ko naman naiintindihan. Paano ako magbabasa ng maayos? Lagi na ako binabantayan ni ma'am. Kasi nga, natakasan ka. Ikaw na lang kaya gumawa ng report ko. Total, nabasa mo naman na yung Noli, di ba? Uy! Sa truth lang, hindi. Ikaw lang talaga na pag-initan ni Sir. Pero, yung alam ko lang dyan is yung tungkol sa anak ni Sisa. Yun lang. Bakit? Ano nangyari? Sige nga. Wait lang. If I remember it correctly, nabaliw si Sisa dahil namatay siya ng anak dahil sa pambububog ng praile. Hindi ko lang sure kung kanino kila Crispin at Basilio yung namatay. Basta isa sa kanila. Yun lang yung alam ko, Day. Sorry na. Bandang huli, wala ka rin palang alam. Parang ganun na nga. Sorry na, Day. Yung Praile ba ang gumawa nito sa inyo? Hali kayo. Sumama kayo sa akin. Senyor. Senyor, naunawaan ko po yung mga sinabi niyo. Dahil na nga sa masakit na nangyari sa inyong ama. Matagal ko na rin pong napagtanto na hindi po lahat ng praile ay nagsasabi ng totoo. Si Padre Damaso, nag-imbento ng mga kasinungalingan laban sa inyong ama para siya'y makulong. Labis na nagdurugo ang aking damdamin sa lahat ng aking mga natutuklasan at nalalaman. Kung maaari lang sana akong gumanti sa kanila. Ngunit sino ba ang totoong matatalo? Alam niyo, Senyor, walang kahit sino man ang maaaring tumalo sa mga praile. Batid ko ang lahat ng yan, mga dong. Kung kaya't labis-labis na pagtitimpirin ang aking ginagawa. Dahil hindi nyo alam kung gaano kahirap pigilan ng galit. Ngunit hindi ako magpapatalo sa galit. At hindi ito ang wawasak sa akin. Tama kayo dyan, Senyor. Kayo mahiya. Sige, pasok. Senyorita. Sir Ibarra. Si Crispin po pala at si Basilio. Pasensya na po kung dinala ko sila dito. Sinaktan po sila ng praile at kailangan ko po silang gamutin.
Magandang araw po, Padre. Nasa labas po sila Mara Clara. Magandang araw ho, Padre Salvi. ¿Cómo estás? Maaari ba namin kayo makausap? Mayroon na akong hinala. Sa nais mong pag-usapan, Binibini. Ngunit pagbibigyan kita, ano sa masamang ginawa sa akin ng iyong nobyo ang nais mong pag-usapan? Dahan-dahan lang, ha? Aray! Sorry. Okay. Sige, baba mo na. Iwasan yung madumihan ng mga sugat nyo para hindi ma-impeksyon, ha? At lagi nyong hugasan para malinis. Apa. Sige, patuyuin nyo na muna yan. Tsaka ako na kayo ihatid sa inyo. Kumain na muna kayo. Sige na. Nga, mainit pa ba yan? Ipan mo na. Binibining Clay? Sandali lang, ha? Pinahanga mo ako. Lalo na't kanina pa kitang pinagmamasdan at marunong kang manggamot na tila isang dalubhasa. Paano mo natutunan ito? Ako, sir, hindi mo na itatanong. Nursing student ako. Bumubulong ka na naman. Pasensya na po. Grabe si Padre Salvi, no? Ang exage, kung makapanakit, ang OA. Exage? OA? Anong ibig sabihin nun? Exage ang ibig ko pong sabihin, exaggerated. Parang ang laki po ng reaksyon sa mga bagay-bagay. Di po ba? Kung maka-arte siya, sakit na sakit, di naman totoo. Di ba ang OA? Ang ibig sabihin ng OA, overacting. Na yun din po ang ibig sabihin. Exage at OA. Kakaiba talaga ang iyong pananalita, Miss Clay. Nagagalak akong malaman ng mga ibig sabihin ng iyong mga salitang binigkas. Exage at OA. Dahil tama ka, isang ang exage at OA yung si Padre Salvi. Padre, nakikiusap po ako na unawain niyo na lamang ko ang aking nobyo. Kayo man ho ang lumagay sa kanyang kinatatayuan ay hindi ho madaling tanggapin sa kalooban ng mga naganap sa kanyang ama. At bakit ako ang pagbibintangan? Gayong wala naman akong ginawang masama sa kanila. Ganyang klaseng lalaki ba ang nais mong pakasalan, senyorita? Nakatulad ng kanyang ama, ay tila walang respeto sa isang kura at sugo ng Diyos na katulad ko. In fairness sa'yo, sir, ang cute ng pagkakabigkas mo. Bagay. Lalo ko tuloy na iniisip ang pinagdaanan ng aking ama. Siya'y pinagkakaisahan na wala namang kasalanan. Lalo na ngayong naranasan ko rin ang kasinungalingang nalasap niya noon. Sir, kung may magagawa lang sana ako.
Hayaan ko muna si Maria Clara. Titingnan ko kung ano magagawa niya para pahupain ang galit ng kura sa akin. Grabe. Mag-isip ka ng mabuti. Mag-isip ka kung nararapat si Ginoong Ibarra na mapangasawa mo. Ooh, bad. Next week, bangan ang episode 12. Tingnan natin kung saan lalabas ang isa natin makulay na tauhan, si Sisa, ang ina ni Basilio at Ibarra. Thank you very much. Don't forget to dala me gusta and subscribe. Like and sub ang ibig sabihin. According to Serisa. Bye-bye.